At isang plano nga ang nabuo niya ng araw ding yon. Kaya heto siya ngayon sa Pilipinas. Maayos na sana ang buhay niya kundi lang siya nahanap ng mga tauhan ng lolo niya. Hays. She sighed heavily and then closed her eyes at hindi na malaya na nakatulog na pala siya doon. Hey, sleepyhead. Wake up! Wika ng boses na naririnig ni Annie. At dahil masyadong mabigat ang mga mata niya kaya hirap siyang idilat yon. Kaya imbis na napilitang idilat ang mga mata, she chose to ignore the one who is waking her up. And besides, alam niyang panaginip lang yon. Hello? Her boss said na hindi siya uuwi. At nasa kandungan na yun ng babaeng espasol. Hey, I said wake up! Halos pasigaw na boses na naman ang gumigising sa kanya. Hey! Don't you know that I'm sleeping? Asik niya sa gumigising sa kanya. Sabay hablot ng kumot at itinaklob sa mukha niya. Taas naman ng isang kilay ni Gael nang magsalita ang katulong niya ng Korean. Amazing! Kung iisipin at papakinggan ng mabuti mukhang sanay na sanay ito sa lengguwaheng ginamit. Sa bagay halos lahat naman ata ng Pinay ngayon ay karamihan nag-aaral ng Korean language dahil sa mga Korean novela at K-pop na napapanood nila. He hissed then shook his head. Muli niyang binalingan ng babaeng nakatalokbong ng kumot niya. Kanina pa siya antok na antok dahil mas pinili niyang umuwi kahit papilit siyang pinipigilan ni Jan na umuwi. Pero mas pinili niyang iwan ang kaibigan niya kuno. Dahil naisip niyang walang kasama ang dalaga dito sa bahay niya. At sa hindi niya malamang dahilan, kanina lang siya talaga nag-alala ng lubusan sa isang taong hindi naman niya kilala. Lalo nang hindi nito agad sagutin ang tawag niya. Gael sighed deeply. At minsan pa niyang pinagmasdan ang katulong niya na mukhang ang himbing ng tulog at naghihilik na naman. Napangisi tuloy siya bigla. Sa ganda nito ang lakas makahilik eh. Yes, Annie is damn pretty. Na kahit na nakasuot ito ng malaking eyeglasses, hindi maipagkakaila ang ganda na taglay ng mukha nito. Lalo na ang bangs nitong Pandora. Tss, not to mention the body ha. Iniling-iling niya ang kanyang ulo sa mga naiisip. Saka mabilis na pumasok sa banyo para mag-shower. Paglabas niya ng closet halos mapanganga siya nang makitang wala ng talukbong ng kumot ang dalaga. Pero tulog na tulog pa at nakanganga pa. Jeez, maganda nga pero mukhang hindi dalaga kung matulog. Iiling-iling niyang sabi. Saka mabilis na lumapit at kinuha ang kumot at itinalokbong ulit niya sa mukha nito. Saka siya lumabas. Pinagmasdan niya ang buong bahay niya nang nasa living room na siya hanggang sa makarating sa bar counter niya at nagsali ng alak. In fairness naman, malinis sa bahay ang kasama niya. Wika niya sa sarili habang naglalakad patungong kitchen. Inisa-isa niyang tiningnan ang mga sinalansan nito. Napatangu-tangu naman siya nang makitang maayos naman ang pagkakasalansan ng mga yon. Naalala niya tuloy ang sinabi ng kanilang brat sa kanya ng gabing andun siya sa mansyon. Treat her right, Gael. Don't make her feel that a day being with you was hell. Nangingiti nitong sabi. Kaya napataas naman ang sulok ng labi niya. His friends knows how meticulous he was. Ni ayaw niya sa madumi. Perfectionist siya lalo na when it comes to cleanliness. Ayaw niya ng magulo. Kaya halos ilan ng kasambahay ang umalis sa kanya. Dahil madalas niyang napapagalitan. Lalo na pag alam niyang nilalandi siya. Kaya ayaw niyang kumuha ng mga bata-bata pa. Kaso wala nang mahanap ang agency niya na may mga edad na. Kaya nagulat siya nang itong si Annie ang pinahiram sa kanya ni Jewel. At pumayag naman siya. Naalala ko nung unang dating niya dito. Alam mo bang ilang baso at plato ang nabasag niya? At halos nagkasugat-sugat ang mga kamay niya sa paglalaba dahil nagkusot lang naman siya. Wanna know why? Nakangiting tanong nito sa kanya. Why? Kunot noong tanong naman niya dito. Tsk, he heard her chuckling. Because Annie doesn't know how to use the washing machine. Nakangiti nitong wika. I don't know, but instead napagalitan ko siya sa mga maling nagagawa niya halos everyday yon ha. Pero hindi ko ginawa. I have this feeling that... basta. Treat her well and right lang, Gael. Malay mo, siya palang forever mo. Wika nito sabay kindat pa sa kanya. Silly. Tanging wika na lang niya saka ngumisi at uminom ng alak na nasa kamay niya. Siya na hindi naniniwala sa forever.
Lalo pat alam niyang nakatadhana siyang ikasal ulit sa Iras ng Ying Empire once na mahanap na ito. Umiling-iling siya. His life sucked. Lagi na lang siya sumusunod sa grandpa niya. Mula pagkabata, lalo na nung namatay sa plane crash ang mga magulang niya. Grandpa na niya ang kumokontrol sa kanya. But he knows how his grandpa loves him so much. Masyado lang itong naging stricto sa pagpapalaki sa kanya. Lalo na't siyang kaisa-isang magmamana ng lahat ng ari-arian nito, pati ng mga magulang niya. Kaya bata pa lang he was trained to be a very good businessman. Yun nga lang kapalit nun na yung freedom niya. Ni hindi niya ma-enjoy ang kabataan niya. Puro aral lang ang ginagawa niya. Kung hindi sa mansyon sa company naman ng lolo niya ang punta niya, makalabas man siya puro bodyguard ng kasama niya. Till one day, kinailangan siyang isend ng lolo niya sa States para dun mag-aral ng college at masteral degree. At first ayaw niyang pumayag at nakipagkondisyon pa sa lolo niya na once na matapos niya ang degree niya doon, he will let him live the way he wanted to be. And that was the most happiest day of his life, nang pumayag ang lolo niya. Doon niya nakilala sila Sev, Teron, Blaze, and Hans. And he joined them to be a SEAL Navy without his lolo's consent. Madami silang mission na napagtagumpayan, hanggang sa mag-decide ang mga body niya na umuwi na ng Pinas, kaya sumama siya sa mga yon. His grandpa was so mad when he learned about his whereabouts, but not like the old days. His lolo changed. Pinabayaan muna siya nito sa mga gusto niyang gawin. Basta hindi na maaapektuhan ang mga negosyo nila. Na ginagawa naman niya magpahanggang ngayon. At dahil mahina na din ang lolo niya kaya pinagbibigyan na din niya ito sa kaisa-isang kahilingan nito. Yun ay ang makasal siya sa tagapagmana ng Yang Empire. Naapo ng best friend nito, na tinakbuhan siya. Naiiling na lang siya sa naisip. Hindi na malaya ni Gael na paubos na at nakakadalawang bote na siya ng whiskey. And God knows that he's drunk already. Kaya mabilis niyang tinungga ang nasa baso niya at naglakad na papuntang elevator para tumaas. Pasuray-suray siyang naglakad patungong kwarto niya, saka ibinagsak ang lasing na katawan sa kanyang higaan at pumikit. Pakiramdam ni Annie ay lumulutang siya sa ulap. Ang sarap-sarap ng niyayakap niya. At ang bango. Pero teka lang, bakit may nakakapa siyang... Wait, ano to? Hinimas-himas pa niya yon. Anak ng teteng, ba't lalong... Tanong niya sa sarili. At dahil curious siya, hinayaan niya lang ang kanyang kamay na pinisil-pisil at hinimas-himas yon. Wait, ang alam niya wala siyang kasama sa bahay. Takang tanong niya sa sarili. Pero ano tong hinahawakan niya ngayon? Pagkusa naisip biglang bumukas ang kanyang mga mata. At gano'n na lang ang panlalaki ng mga yon. Nang gwapong-gwapong mukhang nakapikit ng Sir Gael niyang sumalubong sa kanya. How? Gulat na tanong niya sa sarili. Awang ang bibig na pinagmasdan niya ang itsura nilang dalawa. Nakaunan lang naman siya sa braso ng boss niya, habang ang kanang kamay niya ay nakahawak sa... Oh my God! It's a snake! Halos pigil-tili niyang sigaw. Lalo na nang kumibot-kibot pa yun sa palad niya, kaya mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto ng boss niya. Hawak-hawak ang kanyang dibdib nang makarating siya sa kanyang kwarto. Saka pinagmasdan ng makasalanang palad niya. OMG! Makasalanan kang kamay ka. Putragis ka. Naiiyak niyang wika at pinalo-palo pa niya yon. Pero in fairness ha, that was thick, long and hard. Yay! Sabay dapa sa kama niya at itinakip sa mukha ang kanyang unan. Baliw ka na talaga, Annie. Sita niya sa sarili habang hinahampas-hampas ang unan sa mukha niya. No way! Patili niyang wika, sabay upo at pumadyak-padyak pa ang kanyang mga paa. Bigla niyang naitakip ang kamay sa bibig niya. Did he wake up while I'm touching his thingy? Yay! Tumayo at naglakad-lakad habang nag-iisip at kagat-kagat ang daliri niya. How come and why he's home? Well, the fact that he said that he won't go home, then why is he here? And worse, katabi ko pa matulog. Hindi kaya... OMG! Sabay pinagmasdan ang kanyang sarili sa salamin. Wala naman nagbago sa kanya, maliban lang sa buhok na nagusot. Pinakiramdaman niya ng maigi ang kanyang sarili. Wala namang masakit. She felt relieved, at least safe pa rin pala siya. Inayos niya ang sarili saka siya pumasok ng banyo para maligo. Tulalang nagpupunas ng kanyang buhok si Annie.
Mula nang pumasok siya sa banyo hanggang matapos siya sa paliligo ay mukha ng Sir Gael niya ang nakikita. And the worst, yung malaking ahas sa kamay niya kanina ay piling niya ramdam pa rin niya hanggang ngayon. Ande, ande, umiling-iling siya. You need to erase it and act as if nothing happens in front of him. Pangungumbinsin niya sa sarili. Jeez, paano niya yung gagawin kanina pa niya naiisip ang mga ginawa niya. Kahit anong gawin niya pabalik-balik sa isip niya yun. He breathed heavily and looked at herself on the mirror. You can do it. Act normal. Adja. Wika niya sabay tayo saka naglakad na palabas ng kwarto niya. Patingin-tingin pa siya sa may pintuan ng boss niya bago tuluyang lumabas. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok na siya ng lift. At pinindot niya yon pababa. Pero halos magkulay suka ang mukha niya nang bumungad sa kanya ang mukha ng sir niya pagkabukas ng lift. Ay! Ahas na malaki ang ulo! Wala sa sariling nasambit niya. Sabay hawak sa dibdib niya. Kita naman niya ang pagkunot noon nito. I didn't know na masyado ka palang magugulatin, Miss Rivera. Wika nito habang nakataas ang isang sulok ng labi at titig na titig sa mukha niya. Utal niyang wika at sa katarantahan at kaba niya napindot niya bigla ang close button. Kaya mabilis ang pagsara ng elevator. Pero halos napalunok siya nang biglang may mga kamay na humarang doon para hindi tuluyang sumara ito. And where do you think you're going? He asked seriously. I forgot my phone upstairs, sir. Can I get it first po? Pagpapaalam niya dito. Your phone? Hindi ka lang pala magugulatin. Makakalimutin ka din pala. Wika nito saka ngumuso. Ha? Takang tanong niya. Saka sinundan ng inginuso nito. Napakamot na lang siya ng ulo nang makitang hawak-hawak niya palang kanyang phone. Sorry sir, mukhang antok pa ata ako. Pagsisinungaling niya dito, na binuntunan pa ng pagngisi. Tss, mukha nga, sagot nito. O baka naman may ginawa kang kalokohan at ganyan ka ngayon. O may tinatago ka sa akin. Dagdag pa nito na ikinalunok niya ng laway. Paktay na ani. Baka nga gising yan kanina. Mahinang boses niyang kausap sa kanyang sarili. May sinasabi ka, Miss Rivera? Tanong nito na halata sa mukha ang pagtataka. Po? Wala po. Sabi ko po may ipag-uutos po ba kayo? Kumibot-kibot naman ang mga labi nito bago nagsalita. Please prepare breakfast for 2 and don't forget the coffee. Wika nito bago siya hinila palabas ng lift at ito naman ang pumasok. Sir, wait po! Pigil niya dito. Why? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Hindi po ako nagbe-breakfast eh. Kayo na lang po ang gagawan ko. Wika niya dito. Silly. Rinig niyang sabi nito. Who told you that is for you and me? That's for me and Jen. Make it hurry, she's on her way here. Anyway, you can make your food too. If you want. Seryosong sabi nito saka isinara ang lift. Napalunok naman siya sa kahihiyang sinapit niya sa boss. Yan kasi masyado kang assuming. Wika niya sa sarili at tinampal-tampal pa ang kanyang bibig habang naglalakad patungong kusina. Mabilis ang kilos niyang inilabas sa mga lulutuin. At dahil breakfast lang naman yon, mas easy yun sa part niya. Nagsaing muna siya saka sinimulang magprito ng itlog at bacon, pati na rin hotdog. Napangiwi nga lang siya na may mga unting sunog sa mga prinito niya. Oh well, walang tutong sa taong nagugutom. Wika ng BFF niyang si Tony. Napangisi naman siya sa naisip. Nag-toast din siya ng bread, saka sinimulan ng gumawa ng kape. Sakto pagtunog ng toaster ang pagtunog ng doorbell. Kaya nagpupunas muna siya ng kanyang mga kamay bago tumakbo papunta ng main door at pinagbuksan kung sino man ang nandoon. Sa lubong ang kilay na mukha ng babae ang mapagbuksan niya. What took you so long? Ano, simbigat ba ng eyeglasses mo ang mga paa mo? Pananaray na tanong nito sa kanya. Bagkus sa narinig nagpanting ang dalawang cute ears niya. Excuse me ma'am, when you doorbelled I'm in the middle of cooking. Natural po na unahin ko po muna yung niluluto ko at baka po masunog. Kesa sa'yo na hindi naman importante. Ay, oops. Sorry. Balik na pananaray niya rin dito.
Saka naglakad pabalik ng kusina na iniwan lang na nakatanga sa labas ang Bruhilda. Nasa kalagitnaan na siya ng living room nang biglang hablutin ang braso niya ng babaeng espasol. I'm not done talking yet. Are you turning your back on me? Napakabastos mo naman nakatulong. Galit na sabi nito habang ang higpit ng hawak nito sa braso niya. Naniningkit ang mga mata niya sa galit. Nang tingnan niya yun sabay sulyap sa kamay nito na mahigpit na nakahawak pa rin sa may braso niya. Take your hands off me or you'll be sorry. Madiing wika niya dito. Tsk! She heard her chuckling. Are you threatening me, maid? Pang-asar na tanong nito sa kanya. She raised her brow and twisted her lips. No, dear. It's not a warning. It's a statement. Now take it off. Or mas lalo ka pang puputi sa pamumutla na hindi gumagamit ng gluta. Bitaw! Pigil na boses na sabi niya dito. Tila naman nagulat ang babae sa sinabi niya. Kaya pabalibag na inalis ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanya. Bibitaw din pala gusto pa ng madaming satsat. Che! Wika niya sa kanya yung tinalikuran at naglakad na patungong kitchen. Saktong pagpasok niya ng kusina ang pagtunog ng elevator. Sign na bumaba na ang malanding Gael. Nairolyo niya ang mga mata sa inis. Bakit pa ako naiinis? Ew! Kausap niya sa sarili habang nilalagay sa tasa ang kape na ginawa niya. Mabibilis ang kanyang kilos na iniayos sa mga pagkain sa mesa. Naglagay din siya ng 2 plato, spoon and fork. Saka pumunta ng living room para tawagin ang boss at ang espasol. Ay, anak kayong kabayo! Gulat na wika niya sabay takip sa mukha nang maabutan niya nakakubabaw ang espasol sa boss niya. At nagpapapaka ng 2. Inay ko po, Rudy! Ngiwing sabi niya. Nakita naman niyang naitulak ng sir niya ang babaeng nasa ibabaw nito. Jesus Christ, Rivera! Hindi ka man lang kumatok. Inis naturan ng Sir Gael niya. Ha? Takang tanong niya. Excuse me, sir. First and foremost, wala pong pintuan dito para katukin ko. Second, it is not my fault na naabutan ko kayo sa isang karumal-dumal na krimen. OMG, sir. Di ka na nahiya? Binababoy mo ang eyes ko. Walang prenong sagot niya sa sir niya at umiling-iling pa. Sabay takip ng bibig. Nakita niya ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito na hindi niya mawari kung naiinis o naaaliw sa kanya. Silly. Tanging nasambit nito. Let's eat, Jen. Yaya nito sa babae saka naglalakad patungong dining. Na tila walang ginawang kababalaghan. Inikutan naman siya ng mga mata ng babaeng espasol bago siya nito nilampasan. At sumunod sa sir niya. Che! Kala mo naman maganda. Pangit naman ang eyes niya parang ibon lang eh. She murmured. Kung siya matang ibon, ikaw kaya anong mata naman meron? Wika nang nasa likuran niya na ikinagulat niya, kaya napaharap siya agad sa malanding amo niya. Eye of the tiger. Mabilis na sagot niya. Rawr! At umakto pa siyang tila mananakmal tulad ng tigre. Baliw, kumain ka na at gutom lang yan. Wika nito sa kanya saka siya tinalikuran. Pahakbang na sana ulit ito nang bigla itong huminto at nilingon siya. Join us. Hindi ikaw katulong dito. Kasama kita sa bahay na to. He added and walked away. Awang naman ang bibig ni Annie sa tinura ng boss niya. Hindi daw siya katulong sa bahay na to kundi kasama. Anong ibig sabihin nun? At anong pagkakaiba nun? Takang tanong niya sa sarili. Hindi kaya... Annie! Rinig niyang sigaw nito. Kaya mabilis sa mga paa niyang naglakad patungong dining habang ang laki ng ngiti sa mga labi. Coming! Coming! Ganting sigaw niya dito. Sit down. Kinuhanan na kita ng plate and spoon and fork. Eat now. Malamig na utos nito sa kanya. Kita naman niyang pagsimangot ng babaeng katabi nito. She stuck her tongue out at her nang makitang ang sama ng tingin nito sa kanya. Saka mabilis siyang kumuha ng pagkain. Gael, sasamahan mo ba ako today para makahanap ng matitirahan ko? Malambing na wika ng Jen na masyadong obvious ang kalandian. Sure. Tipid na sagot ng sir niya na ikinadismaya niya. Tila siya nawala ng ganang kumain ng iyon ang isinagot nito. OMG, thanks Gael. Pasasalamat nito at mabilis na yumakap at hinalikan sa pisngi ang sir niya.
Hindi niya namalayang na ibagsak na niya pala ang kutsara niya sa plato. Ay, sorry po. Nadulas sa kamay ko. Hinging paumanhin niya na ikinatingin lang nito sa kanya. Anyway, Annie, you can have your off today. Pwede kang lumabas if you want, or visit your family or friends if you want. Sabi nito sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon magtatatalon siya sa tuwa, pero bakit ngayon hindi siya masaya? Thank you, sir. Tipid na wika niya. Maiwan ko na po kayo. I'm done na po. Thank you. Sabi niya dito saka mabilis na tumayo at kinuha ang mga pinagkainan niya. Saka dinala sa sink. Doon niya pinakawala ng buntong hiningang kanina pa niya pinipigil. Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang ewan, Annie. She talked to herself silently. You okay? Tanong ng nasa likuran niya. Sa poong dibdib na humarap siya sa sir niya. Sir ha? Ang hilig niyo pong manggulat. Reklamo niya dito. Kasalanan ko ba na magugulatin ka? Sagot naman nito sa kanya. What time ka pala aalis? Tanong nito na ikinakunot ng noo niya. Why do I have this feeling, sir, na pinapaalis mo na ako? May himig na paghihinagpis niyang sabi. You and your silly mind. Naiiling na wika nito. Bakit? Totoo naman ho ah. Oo, naaalis na po ako ngayon. As in ngayon na, para makontinue nang naudlot kanina. Wika niya sa tinalikuran ng sir niya. Ay wait sir, biglang hinto niyang sabi. Since tinataboy niyo na ako, kayo na pong bahala maghugas niya na. Bye sir. Enjoy! Enjoy! Nakangisi niyang sabi saka kumaway-kaway pa bago tuluyang naglakad palabas ng kitchen at dumiretso sa elevator para tumaas at magbihis.